Hello mga mare! Ito nga ang kaunting kaganapan namin kahapon araw ng Martes. Wala pa rin ngang pasok dito sa lugar namin dahil marami pa rin binaha sa ibang lugar dito sa San Mateo Rizal. Minsan talaga may mga araw na hirap kang mag-isip kung ano na naman ang lulutuin. Buti na lang nandyan ang itlog dahil isa talaga yan sa paborito ng mga bata. May natira pa rin kaming chicken nuggets kaya ayun, solved na sila dyan. Panay din nga ang tanong ni Brielle kung may sinend na bang gagawin si teacher. Tuwang-tuwa kasi yan kapag may assignment at excited laging magsagot. At heto naman nga ang ulam namin ni Mister. Madali ang luto lang tayo. Naglaga ako ng talong tapos may itlog na maalat, kamatis at sardinas. Ang sarap nito mga re, lalo na kapag may mainit na kanin. Ganitong klaseng ulam lang, solve na tayo. At ayun, nagpakita na rin si Haring Araw. Bandang hapon nga ay gumayak na kami dahil pupunta kami sa Marikina. May kaunting salo-salo kasi sa side ni Mister. Dadaan nga muna kami kina nanay para kunin ang sasakyan. Dito kasi namin pinapark ang sasakyan dahil wala kaming maparkingan sa bahay. Sa kakamadali ko, may nakalimutan pala ako kaya bumalik pa kami sa bahay. Kaya napadaan tuloy kami dito sa may shotgun. At sakto naabutan namin ang traffic dahil hindi nagbigayan ang dalawang sasakyan. Marami ring dumadaan ng malalaking truck dito, lalo na't daanan ito ng mga truck na nagdadala ng basura mula sa Maynila papunta sa San Mateo Landfill. Kaya asahan mo talaga na madalas traffic dito at kailangan ding maging maingat dahil malalaki ang mga sasakyang dumadaan. Inabot kami ng halos 25 minutes bago tuluyang nakalabas sa traffic at dahil hindi rin nakatulog ang mga bata nung tanghali, ayan na, sa biyahe pa lang inaantok na si ate. Sa wakas nakalabas na rin tayo sa traffic. Napansin din namin na medyo bumaba na ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya dito kami nagpakarga sa Uno Fuel. 65.67 ang unleaded at 66.77 naman ang premium. Parang medyo bumabalik na rin sa normal ang presyo ng gasolina kaya kahit paano hindi na ganun kabigat sa bulsa. Dumaan din muna kami dito sa NGI sa May Marikina para bumili ng cake. Ito nga pala ang updated price ng mga cake nila ngayon. Parang tumaas na rin ang presyo kumpara dati. Pero hindi ako sure dahil ngayon lang ulit kami nakapunta dito. Pagdating namin sa bahay ng kuya ni Mister, enjoy na enjoy naman ang mga bata. Nagdrawing sila kasama ang pinsan at tita nila. Pagkatapos namin kumain, nanood naman kami ng movie. Sandaling makakapag-relax muna tayo at hindi muna iisipin ang paglalaba. I-enjoy na rin natin itong ganitong moment dahil ngayon lang ulit tayo nakalabas ng bahay pagkatapos ng ilang araw na puro ulan at nasa bahay lang. Pero eto na ang hindi namin inaasahan. Nung pauwi na kami, biglang naramdaman ni Mister na parang may problema sa gulong. At ayun na nga mga mare, na flat na pala ang isang gulong. Sakto pa talagang bumuhos ang malakas na ulan. Buti na lang at may dala kaming reserbang gulong, kaya sobrang importante talaga na may reserbang gulong ang sasakyan. Lalo na kung gabi na at posibleng sarado na ang mga vulcanizing shop. Wala naman akong alam sa pagkakabit ng gulong kaya ang tanging maitutulong ko na lang ay mag-flashlight at magpayong kay Mister. Pero dahil sobrang lakas ng ulan, wala rin, nabasa pa rin kami. Mula nang mabili namin ang sasakyan, ngayon lang din kami unang naplatan. Nahirapan pa nga si Mister tanggalin yung plat na gulong, gawa siguro nang matagal na rin kasi itong nakakabit. Nalaman din namin kung ano ang dahilan kung bakit na plat. May malaking matulis na parang tornilyo na bumaon sa gulong. Kaya ayun, butas talaga. Inabot kami ng halos 1 oras doon sa daan habang malakas ang ulan. Pero sa wakas natanggal din ang gulong at naikabit na ni Mister ang reserbang gulong. Buti na lang at maayos at matigas ang reserbang gulong. Kung sakaling plat din pala ito, ewan ko na lang talaga, baka mag-grab na lang kami pa uwi. Hindi talaga natin maiiwasan ang mga ganitong hindi inaasahang pangyayari. Mabuti na lang rin at marunong si Mister gumawa nito. Isa rin talaga sa natutunan ko sa ganitong experience, kailangan ng mahabang pasensya at positibong pag-iisip. Kahit nakaka-stress at basang-basa na tayo, isipin na lang natin na maaayos din to. At higit sa lahat, thank you Lord at nakauwi pa rin kami ng ligtas. Yun lang muna mga mare ang kaunting kaganapan namin. Salamat sa pagsama sa amin sa buong araw mula sa simpleng tanghalian, family bonding, hanggang sa unexpected na flat tire adventure. Thank you for watching mga mare. Ingat tayong lahat at magkita-kita ulit tayo sa susunod.